Hello mga ka-Dears in Canada, welcome back sa ating channel. At ayun nga, 7:35 na ng gabi. Alas ka-uwi lang namin ni Mrs. Dito tayo sa dining room at nagluluto kasi ako ng panghapunan namin ni Mrs. At ayun nga, habang nag-aantay tayong maluto yun, naisip ko na sabayan na lang sa pagbablog. At kanina pa kasi ako kating-kati mag-vlog sa totoo lang. Pero this time mga guys, siguro iwas muna tayo sa mga negativity na nangyayari dito sa loob ng Canada. Last mga previous week kasi itong mga nagdaang araw medyo nakukultan na yung ating tenga sa mga nababalitaan natin na di maganda dito sa Canada. Yun nga mga guys, sa totoo lang, kahit ganun yung mga nababalitaan natin recently, siguro naman aware kayo, kalat naman siguro yun sa balita, sa YouTube, na kung ano yung mga pagbabago na nangyayari dito sa Canada. Ganun pa man, marami pa rin akong nababalitaan or marami pa nagkukwento sa akin na marami pa tayong mga kababayan na gusto pa rin talagang magpunta dito sa Canada. Student man yan, international student, magtrabaho, mag-migrate, andun pa rin yung urge nila na magpunta dito. Siyempre, yun nga lang, hindi mo maiiwasan yung iba sa kanila ma-discourage, lalo na nga ngayon. Kaya nga nabanggit ko nila, kaliwat kanan yung news na lumalabas last week na about sa mga pagbabago na hindi maganda dito sa Canada. Tapos sasabayan mo pa yan ng mga napapanood nila na ibang YouTuber o ibang content creator sa YouTube, sa Facebook, or even sa TikTok, yung kesyo scam ang Canada, pangit ang buhay dito sa Canada, puro trabaho na lang dito, trabaho na lang dito sa Canada, umiikot yung buhay mo, kakabayad ng bills dito sa Canada. So yung mga ganun topic, isa yun sa mga nagbibigay dahilan kung bakit yung iba na gustong pumunta dito mag-back out or huwag nang ituloy yung pangarap nila makarating dito. Pero alam niyo mga guys, yun nga, topic natin is about buhay Canada. Para sa amin kasi ni Mrs., ang buhay Canada ay para sa amin ay isang lifestyle. Alam niyo naman, siyempre pag lifestyle, ikaw yung may control ka, ikaw yung pwedeng magtimon kung paano yung gusto mong buhay dito. Pwede mong pabilisin, pwede mong pagandahin, pwede mong pahirapin yung sarili mo, pwede rin namang balance lang, yung sakto lang. Ikaw yung bahala, i-choice mo yan ikaw yung gagawa ng kapalaran mo dito. So ayun nga mga guys, na para sa akin, habang nandito ka sa Canada, gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Mga bagay na gusto mo, bilhin mo na habang may pagkakataon ka pa, hanggat kaya pa ng katawan mo. Kasi dito sa Canada, sobrang bilis lumipas ang isang araw, isang linggo, isang buwan, kahit isang taon. Namamalayan mo na lang, nadagdagan na naman yung edad mo. Nagpunta tayo dito mga guys, halos nangangalahati na yung buhay natin, nasa 40s na tayo. So yun nga, yung buhay dito is para sa amin ay isang lifestyle na ikaw ang magdidikta kung anong klaseng buhay ang gusto mong maranasan dito sa Canada. Siguro para sa akin, wag mo na lang isipin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo na kesyo ang dami mong utang dito, trabaho ka ng trabaho, bayad ka lang ng bayad ng bills. Regardless kung ano pa man yung sabihin nila, in the first place naman, wala naman silang ambag sa buhay mo kung ba't nakarating ka dito. Hindi ka naman sa kanila humihingi ng pambayad ng mga bills mo. Siguro pinakamaganda mong gawin pagtrabahuhan mo ng husto kung ano man yung para sa mga obligasyon mo dito, mga pambayad mo ng bills, mortgage, kung anong pa man yan. Siguro wag mong kakalimutan. Ito kagaya namin, gumagawa ako ng mga vlog, ng mga content patungkol sa buhay namin ni Mrs. dito sa Canada, para syempre ma-share ko sa inyo at para yung mga nanonood magkaroon ng idea kung ano ba talaga yung kakaharapin nilang buhay dito. Maaaring yung lifestyle namin hindi naman ganun ka-perfecto. Maaaring yung lifestyle namin swak dun sa lifestyle ng iba na papunta dito. Maaaring hindi rin naman. Pero isa lang naman ang masasabi ko mga guys, mababaw lang yung kaligayahan namin ni Mrs. Yung way ng pamumuhay namin dito sa Canada. Yung bahay namin hindi man to ganun kaganda or hindi man to ganun ka-attractive outside. Inside na rin, wala man kaming bagong kotse, hindi man siya ganun ka modelo.
Ang mahalaga mga guys, nagagawa namin yung mga gusto namin gawin dito. Nakakapagpahinga kami ng kumpleto sa oras. Nakakain namin yung gusto namin kainin. At nakagala kami every weekend. Bibili namin kung ano yung gusto namin bilhin. Tsaka syempre yung pinakamahalaga, nakakatulong or hindi namin nakakalimutan yung obligasyon namin sa pamilya namin sa Pilipinas. Patuloy lang siguro kung gagawa ng mga ganitong content tungkol sa buhay namin dito sa Canada. At we really appreciate, or I really appreciate mga guys kung panonoorin nyo yung mga vlogs namin, yung mga content namin patungkol sa buhay namin dito. Alam nyo kasi mga guys, sobrang exciting ang buhay dito sa Canada. Sobrang sarap i-treasure or i-capture yung moment na bawat araw may experience kang na mararanasan dito sa Canada. Sobrang sarap niyang i-treasure kaya, or i-share sa mga kababayan natin na nangangarap makapunta dito. Ayun nga, siguro tama na muna tayo sa mga negativity about sa pangyayari dito sa Canada. Ganun talaga dumarating talaga yan sa isang bansa. Ibig sabihin sa Pilipinas mas sobrang negative pa nga, diba? Ganun talaga move on na lang. Siguro tingnan natin yung much brighter side, yung positive side. Tsaka kung nandito tayo sa Canada, pagpasalamat natin yun. At yun nga, tingnan natin kung anong kaya natin i-contribute sa Canada. At ganun din yung Canada kung anong kayang ibigay pa sa atin. Siguro sa ngayon, huwag muna tayong maghangad ng sobra-sobra. Kumbaga, ipagpasalamat na lang natin na andito tayo or nabigyan tayo. Kung nag-a-apply man kayo, natanggap na kayo dito sa Canada, pagpasalamat na lang natin yung yun palang na pagkakataon na yun blessing na para sa atin. Totoo naman kasi talaga ang buhay dito sa Canada mahirap mga guys. Kasi nga yung mga gusto nating marating dito, magawa dito sa loob ng Canada, mahal talaga. Cost of living mahal na sobra. Alam niya sa totoo lang guys, ang mga pangarap natin mga guys, may bayad na sa ngayon. Siyempre, pangarap mong bumili ng gantong bagay, pangarap mong bumili ng bahay, pangarap mong mag-travel, lahat yun may katumbas na halaga. Maliit man o malaki, may halaga pa rin yun, pera pa rin ang ibig sabihin nun. So siguro, para magawa natin yun, matupad natin yun, mahalin natin yung trabaho natin dito. Yung mga nandito na sa Canada, maliit man yan, o maliit man nakita mo dyan, low income man kung tawagin yan, trabaho pa din yan. Isa pa rin yan sa magiging factor kung bakit matutupad natin yung pangarap natin. Tsaka syempre, kung gaano tayo nagsimula dito, kung gaano tayo ka-humble, kung nag-start tayo as temporary worker at minahal talaga natin yung trabaho natin noong mga panahon na yon. Syempre, huwag nating mamahalin yung trabaho na yon dahil may purpose, dahil gusto nating ma-PR kaagad. Kasi meron ako nababalita, marami akong kilala na after ma-PR, noong una temporary worker sila, mahal na mahal talaga nila yung trabaho nila. Lagi silang pumapasok, nag-overtime, kasi nga may purpose, kailangan nilang ma-PR. Tapos right after ma-PR mga guys, nagpasaway na, kumbaga nakalimot na dun sa pinagsimulan na nila. Sana huwag tayo umabot sa mga ganong bagay. Kung saan tayo nagsimula, sana kayanin natin hanggang dulo. At ayun nga, kagaya ng nabanggit ko, tayo yung gumagawa ng lifestyle natin dito. Kung gusto natin pahirapin yung sa sarili natin, nasa sa inyo yan. Basta para sa amin, para dun sa mga gusto o kabayan natin na gusto pa rin magpunta dito sa Canada, ituloy nyo lang yung pangarap nyo. Tuloy-tuloy lang, laban lang. Huwag kayong papadala dun sa mga bitter na kesyo pangit dito or scam ang Canada. Sila yung mga tao na talagang pinalad makarating dito sa Canada, pero na masyadong naghangad ng sobra, nabigo, umuwing luhaan, at ngayon sinisisi yung Canada dahil sa naranasan nila dito. At ayun nga mga guys, siguro hanggang dito na lang muna ang ating vlog-vlogan para sa araw na ito, kasi syempre wala tayong straight topic pero at least kahit paano na-share namin kung ano yung buhay namin dito sa Canada, yung totoong experience namin ng buhay Canada. Paano mga guys, see you na lang ulit sa ating susunod ng mga vlog. At yun, Friday na bukas at weekend na naman mga guys. So yun nga, Friday na naman bukas mga guys at weekend na naman. At yun, sa Sabado, pupunta pala kami ng Red Deer. Mabiyahe kami ng Red Deer ng mga kapamilya natin dito at manonood tayo ng River Maya concert. At ayun nga mga guys, paano
Hanggang dito na lang at good night everyone. God bless us all.